Ito po yung libro po na bigay sa akin ng kaibigan kong Saksi ni Jehovah. Medyo matagal-tagal ko na rin pong binabasa to. Tatanong ko lang po itong tungkol dito sa topic nila na kung paano makikilala ang tunay na relihiyon. Dito po sa sinasabi nila, itinuturo daw ng tunay na relihiyon ang katotohanan hinggil sa layunin ng Diyos sa tao at sa lupa. Hindi ito nagtuturo ng mga relihiyosong kasinungalingan na gaya ng kaluluwang hindi namamatay at walang hanggang pahirap sa impyerno. Totoo po ba yun? Yun nga po, yung binasa ko po. Totoo po yung sinasabi. Ang kaluluwa ay namamatay. Hindi raw po mamamatay at walang hanggang pahirap sa impyerno. Ano paniwala nila? Hindi mamamatay ang kaluluwa? O mamamatay? Ito po nakalagay dito eh. Meron po silang mga verse na sinasabi. Hindi, liwanagin mo sa akin kung ano yung nabasa mo. Ano yung... Naniniwala ba silang mamamatay o hindi mamamatay Hindi ang po kaluluwa? mamamatay. Ang kaluluwa? Opo. At walang hanggang pahirap sa impyerno. Hindi. Sila naniniwala sila na ang kaluluwa namamatay. Hiram. Ang paniwala nila ang kaluluwa namamatay. Ha? Itinuturo ng tunay na relihiyon ang katotohanan hinggil sa layunin ng Diyos sa tao sa lupa. Hindi ito nagtuturo ng mga relihiyosong kasinungalingan na gaya ng kaluluwang hindi namamatay. Therefore, hindi nagtuturo na kasinungalingan ang kaluluwa hindi namamatay. Therefore, naniniwala sila na ang kaluluwa namamatay. Naintindihan mo? At walang hanggang pahirap sa impyerno. Hindi sila naniniwala na mayroong pahirap sa impyerno. O yun nga po Yun ang paniwala nila. Sa mga tuwid, ang outline ng kanilang paniniwala, thank you, ay ang kaluluwa namamatay, ano? Opo. At ang kaluluwa at hindi pinapahirapan sa impyerno, ano? Tingnan natin sa Biblia kung ano. Sa gis ng Mateo, versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Sabi ni Kristo, huwag kayong matatakot sa pumapatay ng katawan. Papatayin ka ng mga tao ng katawan mo, huwag mong katakutan yun. Pero hindi naman kanila napapatay ang kaluluwa, sabi, no? Walang kapangyarihan ng tao na patayin ang kaluluwa ng isang tao. Yung katawan mo, pwede niyang mapatay, pero yung kaluluwa mo, hindi. Kundi bagkos, ang sabi, Kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. may impyerno ba? Wala. Meron po. Meron. Nababasa ng may impyerno, ayaw pang maniwala. At alam mo ba, yung sinasabi nila, wala raw parusang walang hanggan. Wala palang parusa. Ba't ka naman matatakot pa? Ano, ikaw tatakot mo? Ha? Kaya nga, pwede ka nang gumawa ng kalokohan dahil walang parusa eh. See? Yan ang kabuhungan ng paniniwala ng Saksi ni Jehovah. Dinala rito sa atin ng mga Amerikano na pinaniniwala nila sa tao na wala raw parusang walang hanggan sa Diyos. Meron nun 12 ng Daniel. Pakinggan nyo. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Merong magigising na mga patay sa walang hanggang buhay. Meron naman magigising sa walang hanggang kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Kita mo. Meron talagang walang hanggang kahihiyan at kapahamakan. Hindi sila naniniwala doon. Ngayon, mahirap kasi, alam mo, yung Saksi ni Jehovah, maraming kalukuhan yung mga yan eh. Pagpaumanhin kung may Saksi ni Jehovah ngayon dito. Mabuti na lang wala. Baka kasi makasakit ako ng damdamin. Kasi, yung mga Saksi ni Jehovah, maraming paniniwalang kakatwayan. Ano? Ang tao raw,
hindi raw dito, ang mamanahin daw, hindi naman daw sa langit, dito rin. Ano? Sabi sa Biblia, hinihintay natin ang kanyang pangako. Kung hinihintay natin ang pangako, ito na pala. Ba't naman tayo maghihintay pa? Ayan na. Di ba? Malaking katangahan yun. Hihintay ka, ayan na pala. Oh. Mamanahin mo lupa, ito na raw yun. Pero mo kalokohan yun, ito na raw mamanahin mo, itong lupang ito. Samantalang sa Biblia, nakasulat, ang ipamamana ng Diyos, hindi itong lupang ito. 25:3 ng Mateo. Kung magkagay, sasabihin niya sa nasa kanya, 40? Apo. At kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagan sanlibutan. Di hindi itong sanlibutan ito ang mamanahin. Sa kanila ang mamanahin ito rin. Tapos, marami pa silang kakatuwang aral. Kagaya nung aral nila na yung salitang yung Jehova, yun daw ang pangalan ng Diyos. Kaya sinabi kong kakatwa, inaamin nila sa kanilang libro na hindi naman pala yun ang pangalan ng Diyos. Tingnan mo, kalukuhan yun, ano? Hindi naman yun ang pangalan ng Diyos, pero yun ang tinuturo nila. Di ba makakatwa yun? Una, bawal sumaludo sa bandera. Ha? Bawal pasakop sa gobyerno nung unang aral nila. Nung sila'y pag-usigin sa Amerika, pumayag na silang pasakop sa gobyerno. Nung una, bawal sa kanilang bumoto. Nung idemanda sila ng mga otoridad, pumayag na silang bumoto. Kaya lang, uma-abstain daw sila. Pero pumupunta sila sa polling places. Kasi ang saksi ni Jehovah, kagaya nitong matandang issue ng kanilang librong ito, hayaang maging tapat ang Diyos. Sa pahina 46, sinasabi rito, makatwirang isipin na ang lahat ng pamahalaan sa sanlibutan ay sa dyablo. Kaya lahat daw ng gobyerno sa mundo sa dyablo. Kaya ayaw silang pasakop sa gobyerno, ayaw nilang gumalang sa bandila, kasi sa demonyo raw. Nung pag-usigin sila ng Estados Unidos, pinalitan nila itong aral na ito. Pinalitan nila. Ewan ko kung dala mo yung libro dyan. Iniba nila yun Naniwala na sila na hindi naman daw lahat ng gobyerno sa dyablo. Kaya mga saksi ni Jehovah, kaalanganin yan kabilanin, parang balimbing, ganun. Ngayon, kaya ko lang naman sinasabi ito dahil natiyak ko dito sa tali na wala naman masasaktan ng kalooban dito. Wala naman po Kaya masasabi ko, ganun. Saka na lang natin pag-aralang muli yung iba pang mga kalukuhan ng saksi ni Jehovah.